May mga sandaling tila humihinto ang mundo kapag may taong bumaon ang kanilang ginawa sa puso mo. May kirot na mahirap ipaliwanag, ngunit hindi mo kayang balewalain. At doon nagsisimula ang tanong kung paano ba hinaharap ng Diyos ang mga nanakit sa iyo. Sa likod ng bawat pagsubok, may layuning hindi agad nakikita ng mata. May mga aral na dumadaan hindi para wasakin ka, kundi para linangin ang tibay mo. At may mga pangyayaring dumarating upang ipakita na ang tunay na lakas ay nagmumula sa katahimikang pinili kaysa sa galit na pinalakas. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sabi ng mga sinaunang Stoic na ang kapayapaan ay nagmumula sa pagyakap sa mga bagay na hindi mo kontrolado at ang pag-angat ng espiritu ay nagsisimula kapag natutunan mong huwag gawing daluyan ng galit ang sarili mo. May mga hakbang ang Diyos na hindi laging maingay, ngunit palaging makatarungan. May mga pagbalik na hindi kailangang makita sa buhay ng iba dahil ang tunay na pag-angat ay inuuna muna sa puso mo. At may mga pagpapala na dumarating sa oras na mas handa ka kaysa sa oras na mas sugatan ka. Sa bawat panibagong araw, binibigyan ka ng pagkakataong mabuo muli. Marahil hindi agad gumagaan ang loob, ngunit unti-unting lumilinaw na may kahalagahan ng bawat sugat. At sa dulo makikita mong ang pinakamasakit na kwento ang siyang humubog sa pinakamatatag mong anyo. Number 1. Hindi naiiwasan ang hustisya ng Diyos. May mga pangyayaring tila lumilipas ng walang kapalit, ngunit walang lihim na hindi nauunawaan ng Diyos. May bawat kilos na sinusukat hindi sa ingay, kundi sa intensyon ng puso. At may hustisyang dumarating sa paraan na mas mataas kaysa sa pagnanais ng tao. May kabutihang unti-unting inilalantad kahit hindi pa ito ramdam ng puso mo. May kapangyarihang gumagalaw sa likod ng katahimikan. Kahit parang wala kang nakikitang pagbabago, may planong unti-unting umuukit sa landas mo. At sa bawat sandali inuuna ng Diyos ang ikabubuti mo kaysa sa kagustuhan mong makabawi. May direksyong hinahanda para sa iyo na mas matatag kaysa sa anumang galit na pinanghawakan mo noon. May mga sitwasyong pinapahaba ang pasensya upang mahubog ang lakas mo. May mga pagkakataong pinapatatag ang loob mo bago ibigay ang malinaw na katarungan. At may mga panahon kung saan ang pag-angat mo ang nagiging sagot sa mga gumawa ng sakit sa iyo. May oras kung kailan mas nauunawaan mo na ang katahimikang pinili mo ay siyang tunay na tagumpay. May aral na mas malakas kaysa sa kapalit ng anumang ginawa ng kapwa. May pag-unawa na higit pa sa paghihiganti at galit. At dito makikita na ang tunay na hustisya ay nakaugat sa pag-unlad ng kaluluwa mo. May kapayapaang ipinapakita na mas mataas ang halaga ng karakter kaysa sa reaksyon. May dahilan kung bakit hindi laging mabilis ang balik ng mga bagay na nagdulot ng kirot. May dahilan kung bakit pinipili ng Diyos ang tamang oras, hindi ang mabilis na oras. At sa huli, maiintindihan mong ang pagpapatahimik sa puso mo, ang unang tanda na kumikilos na ang katarungan sa pabor mo. May panahong darating kung saan makikita mong ang pag-angat mo ang naging pinakamalinaw na sagot ng langit. Number 2. Ibinabalik ng Diyos ang kapayapaan sa umahon mula sa sakit. May kapayapaang ibinibigay ang Diyos na hindi nakukuha sa anumang paliwanag ng mundo. May katahimikang dumarating, hindi dahil wala ng sugat, kundi dahil mas malakas na ang loob mo kaysa sa kirot. At may panibagong lakas na unti-unting umuusbong sa mga oras na inakala mong mahina ka. May paghihilom na nanggagaling sa loob at hindi sa kung ano ang binago ng iba. May mga sitwasyong pinapalaya ka mula sa bigat na hindi mo dapat dalhin. May mga sandaling binubuksan ng Diyos ang daan para huminga ang espiritu mo. At may mga hakbang na inihahanda upang tuluyan mong maiwan ang mga gumulo sa buhay mo. May direksyong nililinaw upang ang puso mo ay makahanap ng bagong pag-asa. May kapangyarihang hindi humahanap ng ganti, kundi nagbabalik ng katinuan sa isip at tibay sa loob. May aral na mas malalim kaysa sa sakit na ibinigay ng kapwa. At dito mo makikita na ang tunay na kapayapaan ay hindi ibinibigay ng tao, kundi ipinagkakaloob mula sa itaas. May biyayang dumarating sa oras na natuto kang maging mas maluwag sa pagbitaw. May pagkakataong unti-unting inaalis ng Diyos ang mga tao at sitwasyong hindi na nakakatulong sa paglago mo. May mga pinto na isinasara upang hindi ka na muling bumalik sa pinag-ugatan ng pagod mo.
at may mga bagong daan na binubuksan para sa mas payapang hinaharap. May pagangat na dumarating kasabay ng paglayo mo sa kaguluhan ng nakaraan. May kapayapaang ibinabalik sa sandaling napili mong maging tapat sa mabuti. May katahimikang nagiging gantimpala sa mga pinagdaanan mong unos. At sa huli mauunawaan mo na ang Diyos ay hindi lamang nagtatama ng mali, kundi nagbubuo ng puso. May liwanag na ibinabalik upang makita mong hindi ka kailanman iniwan sa dilim. Number 3, ipinapakita ng Diyos ang tunay na mukha ng tao sa takdang panahon. May mga taong maayos sa harap, pero iba ang layunin sa likod, at hindi ito naliligtas sa mata ng Diyos. May mga pangyayaring dumarating para mabunyag ang tunay na ugali ng mga taong minsang pinagkatiwalaan mo. At may mga oras na biglang lumilinaw kung sino ang kasama sa pag-unlad at sino ang hadlang dito. May katotohanang inilalantad upang hindi ka na muling malinlang ng magandang anyo lamang. May mga sitwasyong sadyang pinapakita upang magising ang puso sa kung sino ang totoo at sino ang hindi. May mga sandaling tila masakit, ngunit nagiging paraan para hindi ka na umano sa maling direksyon. At may mga kilos na umaabot sa harap mo para makita mong hindi lahat ng ngiti ay may dalang kabutihan. May pag-unawa na dumarating kapag nakita mong ang intensyon ay mas mahalaga kaysa salita. May kapangyarihang gumagalaw sa likod ng bawat pagkabunyag. May katotohanang hindi na kailangang pilitin dahil kusa itong lalabas sa tamang oras. At dahil dito makikita mong ang Diyos ang gumagawa ng paraan para maitama ang paligid mo. May proteksyong ibinibigay upang hindi ka na mapalapit sa mga taong may dalang bigat. May pagkakataong mas napapahalagahan mo ang taong tunay na nasa panig mo. May pagkilalang mas lumalalim dahil naunawaan mo kung sino ang kasama kahit walang kapalit. At dito mo mapapansin na ang mga taong nanakit ay hindi kasama sa itinakdang pag-unlad mo. May malinaw na direksyong ibinabalik upang malaman mong kasama mo ang tamang mga tao. May dahilan kung bakit ipinapakita ng Diyos ang tunay na mukha ng tao bago ka dalhin sa mas mataas na yugto. May dahilan kung bakit nalilinaw ang ugali ng iba bago ka bigyan ng panibagong biyaya. At sa huli makikita mong ito ay proteksyon, hindi ka parusahan. May kabutihang inilalagay sa landas mo upang siguraduhing malinis ang puso at tama ang kasama sa pag-angat. Number 4, ibinabaling ng Diyos ang masamang gawa ng iba para magdala ng lakas sa buhay mo. May mga pangyayaring masakit sa simula, ngunit nagiging daan para sa mas matatag mong pagkatao. May mga sugat na hindi ibinigay para pahinain ka, kundi para palalimin ang pangunawa mo sa mundo. At may mga kabiguan na nagiging tulay patungo sa mas mataas na layunin. May lakas na nabubuo mula sa mga bagay na minsang bumagsak sa iyo. May mga hakbang na hindi mo nais pero kailangan upang buuin ang disiplina sa puso mo. May mga sitwasyong binabaligtad ng Diyos upang gawing aral ang ginawa ng iba. At may mga pangyayaring tila walang saysay, ngunit nagiging haligi ng katatagan mo sa hinaharap. May direksyong inilalantad mula sa bawat kapighatian na kinayanan mo. May kapangyarihang kumikilos upang gawing puwersa ang bagay na minsang nagpahinto sa iyo. May aral na nagmumula sa mga taong hindi naging mabuti sa iyo. At dito mo makikita na kahit masakit ang naranasan mo, may biyayang nakatago sa ilalim nito. May pag-unlad na hindi mabubuo kung hindi ka dumaan sa unos. May pagkakataong mas nakikilala mo ang sarili dahil sa mga pagsubok na ibinato sa iyo ng kapwa. May lakas na hindi mo inaakalang taglay mo hanggang hindi ka hinarap ng mga mahihirap na pangyayari. At may tapang na unti-unting umuusbong dahil sa mga bagay na minsang nagpaluha sa iyo. May katotohanang nalalaman mong kaya mong tumayo kahit ilang ulit kang nadapa. May dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos ang ilang sakit na dumaan sa iyong buhay. May dahilan kung bakit ang ginawa ng iba ay mas humubog sa iyo kaysa sumira. At sa huli malalaman mong ang bawat masamang intensyon na ibinato sa iyo ay naging panibagong lakas. May tagumpay na dumarating bilang patunay na walang sayang sa kamay ng Diyos. Number 5, ipinaglalaban ng Diyos ang mga tahimik na lumalaban ng may kabutihan. May mga taong pinipiling maging mahinahon kahit may ginawang hindi maganda sa kanila. May panahong ang katahimikan ang tanging sandata dahil ayaw mong bumaba sa antas ng gumawa ng sakit. At may lakas na nagmumula sa pagpili ng kabutihan sa gitna ng pang-aapi. May dignidad na mas tumitibay kapag hindi ka bumigay sa galit.
May mga hakbang ang Diyos na hindi mo agad nakikita, ngunit gumagalaw sa pabor mo. May mga pagkakataong pinoprotektahan ka mula sa mga bagay na hindi mo nakikita. At may mga pintong isinasara upang hindi ka na muling masaktan sa parehong paraan. May pagbantay na hindi nauubos sa bawat araw, na pinipili mong maging mabuti. May mga biyayang inilalapit sa mga pusong hindi nagbalik ng sama ng loob. May kapayapaang ibinibigay sa mga taong hindi nagkulong sa galit at hindi nasiraan ng loob. At dito mo makikita na ang Diyos ay hindi bulag sa mga mata na nananatiling tapat kahit may sakit na dinadala. May gantimpalang mas malalim kaysa sa anumang salita ng tao. May pag-unlad na dumarating sa mga hindi sumasagot ng masama kahit kaya nila. May respeto at tiwalang ibinabalik ng Diyos sa mga pusong hindi bumigay sa galit. At may direksyong bagong binubuksan para sa mga taong piniling manatiling malinis ang loob. May tagumpay na dumarating kasabay ng kapayapaang hindi nabibili ng mundo. May dahilan kung bakit tinatayo ng Diyos ang mga taong tahimik na umuusad, kahit madalas na inaabuso. May dahilan kung bakit mas pinipili niyang itaas ang mga pusong nanatiling mabuti kahit nasaktan. At sa huli makikita mong hindi nawawala ang kabutihan sa mata ng langit. May biyayang ibinibigay na patunay na ang mga tahimik na lumalaban ay hindi niya kailanman pinababayaan. Hindi man natin hawak ang kilos ng ibang tao, hawak natin ang paraan ng pag-angat mula sa mga sugat na iniwan nila. At sa bawat hakbang na mas pinili mo ang kabutihan kaysa galit, mas lalo kang nagiging matatag sa harap ng buhay. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa malakas na sagot, kundi sa tahimik na puso na marunong umangat kahit mabigat ang pinagdaanan. At ang pinakamalalim na gantimpala ay ang kapayapaang bumabalik sa oras na pinili mong hindi hayaang lamunin ka ng bigat ng mundo. Ang paglalakbay mo ay hindi nagtatapos sa sakit, kundi sa paghubog ng karakter, na mas matatag, mas malawak ang pangunawa at mas malaya. At dito mo makikita na ang kilos ng Diyos ay hindi lang para itama ang mali, kundi para ituwid ang landas mo tungo sa mas mataas na buhay. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. At pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo palagi. At kay Lord palagi ang papuri.